Magandang araw po sa inyong lahat at live mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na ang lagay ng ating panahon ngayong araw ng Linggo, June 22, 2025. At sa ating latest satellite images, makikita natin wala tayong minomonitor na low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. At ang umiiral sa ngayon ay ang southwest monsoon o hanging habagat, partikular na dito sa may kanlurang bahagi ng Luzon at Kabisayaan. Makikita natin may mga kaulapan dito, partikular na sa may kanlurang bahagi ng Luzon, kaya inaasahan natin ngayong araw malaki yung tsansa ng mga pag-ulan at maulap na kalangitan sa bahagi ng Bataan, Zambales, gayon din sa may Pangasinan. Ang Kamaynilaan, makararanas din ng mas malaking tsansa ng mga pag-ulan, lalo na mamayang hapon hanggang sa gabi. At ang bahagi po ng Batangas, Cavite, Occidental Mindoro at Palawan. Dulot nga yan ng southwest monsoon o hanging habagat na muling nagbabalik at makakaapekto, partikular na nga dito sa may kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas. Magpapatuloy yan para sa linggong ito, no? Sa mga susunod pa po ng mga araw, kaya asahan natin ang maulap na kalangitan na mas malaking tsansa ng mga pag-ulan sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Samantala, Intertropical Convergence Zone or ITCZ pa rin ang magdadala ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkid at pagkulog sa may bahagi naman ng Davao Region at Soc-Sargent. Kaasahan po natin, no, posible pa rin yung mga landslides and flash floods dulot ng mga pag-ulan na dulot ng ITCZ sa bahagi ng Mindanao. Ang lalabing bahagi naman ng ating bansa sa may Luzon, Visayas at Mindanao, inaasahan naman natin medyo mainit at tanghali pa rin habang posible pa rin yung mga isolated o pulupulong pag-ulan, pagkid at pagkulog na nangyayari sa hapon hanggang sa gabi. Sa ngayon nga, base sa ating mga pinakahuling datos, wala tayong minomonitor na low pressure area at maliit din yung chance na magkaroon tayo ng bagyo sa mga susunod na araw sa loob ng Philippine Area of Responsibility. At dito nga sa may bahagi ng Luzon, inaasahan pa rin natin ang malaking tsansa ng mga pag-ulan sa may bahagi ng Zambales, Pangasinan, kasama yung Bataan, dito sa may Metro Manila, sa may Batangas, Cavite at Occidental Mindoro. Again, dulot po yan ng southwest monsoon o habagat. At kadalasan, isa po sa mga katangian ng southwest monsoon, maliban sa mga thunderstorm sa hapon hanggang sa gabi at maulap na kalangitan, nangyayari din yung mga pag-ulan bandang madaling araw. So sa mga umaalis po ng opisina at mag-aaral po, no, pagdating ng madaling araw, asahan nyo malaki yung tsansa din ng mga pag-ulan. Sa lalabing bahagi naman ng ating bansa, sa may area ng Northern Luzon, gayon din sa lalabing bahagi ng Central Luzon, ng Southern Luzon, kasama yung Bicol Region, asahan naman natin medyo mainit at tanghali habang posible ang mga thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Ang agwat nga ng temperatura natin sa Lawag, 25 to 32 degrees Celsius. Mainit pa rin sa Tuguegarao, nasa 26 to 36 degrees Celsius. Sa Baguio naman, 17 to 24 degrees Celsius. Sa Kamaynilaan, nasa 26 to 32 degrees Celsius. Habang sa Tagaytay, 24 to 30 degrees Celsius. Sa Legazpi naman sa Bicol Region, 26 to 32 degrees Celsius. Sa may bahagi naman ng Palawan, sa pag-iral din ng southwest monsoon ay makararanas pa rin ng malaking tsansa ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan. Agwat ang temperatura sa Calayan Islands, 24 to 30 degrees Celsius. Sa may Puerto Princesa naman, 24 to 29 degrees Celsius. Ang malaking bahagi naman ng Kabisayaan ngayong araw ay makararanas naman ng mga pulupulong pag-ulan, pagkidlat, pagkulog sa hapon hanggang sa gabi. Agwat ang temperatura natin sa Iloilo, 25 to 32 degrees Celsius. Sa Cebu naman, 25 to 31 degrees Celsius. Sa Tacloban, 26 to 32 degrees Celsius. Dahil sa habagat, inaasahan natin na maapektuhan na rin ng mga maulap na kalangit at malaking tsansa ng mga pagulan yung bahagi ng Western Visayas at Negros Island region sa mga susunod na araw. Ang malaking bahagi naman ng Mindanao, partikular na sa may silangang bahagi ng Mindanao, yung Davao region po, tsaka Soc-Sargent, makararanas ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan dulot ng ITCZ or Intertropical Convergence Zone. Habang ang nalalabing bahagi ng Mindanao ay makararanas ng mga pulupulong pag-ulan, pagkid at pagkulog, lalo na dito sa may kanlurang bahagi, yung area ng Zamboanga Peninsula at Barm. Ang mga inaasahan nating agwat ng temperatura sa Mindanao, sa Zamboanga, 24 to 33 degrees Celsius, sa Cagayan de Oro, 23 to 32 degrees Celsius, habang sa Davao, 24 to 32 degrees Celsius. Sa lagay naman ng ating karagatan, sa ngayon po, no, banayad hanggang sa katamtaman ng ating inaasahang magiging kondisyon o lagay ng ating karagatan. Sa ngayon, ligtas naman pumalaot. Wala po tayong nakataas na gale warning. Kaya maaring pumalaot
ang mga sasakyang pandagat, kahit yung mga maliliit na mga bangka sa mga baybayin ng ating bansa. Gayunpaman, nagpapabala pa rin po ang pag-asa sa mga potensyal ng biglang paglakas ng alon. Kung minsan po, pag may mga thunderstorms, minsan lumalakas po yung alon ng karagatan. Kaya iba yung pag-ingat pa rin po, lalong-lalo na yung mga maliliit na mga sasakyang pandagat. Samantala, ang ating araw ay sisikat mamayang 5:28 ng umaga at lulubog, ganap na 6:28 ng gabi. At dahil nga sunod-sunod na po yung mga localized thunderstorms natin, mangyari po na sundan tayo sa ating iba't ibang mga social media platforms ang Pag-asa sa ating X, Facebook, YouTube at ating website pag-asa.dosc.gov.ph kung saan nagbibigay po tayo ng mga thunderstorm advisories, mga rainfall information, mga heavy rainfall warning kapag may mga namataan po yung lalong-lalo nating mga regional services division sa ating buong bansa. At live na nagbibigay update mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako naman si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po. Have a blessed Sunday sa inyong lahat.